umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito isang pagpalang umaga sa ating lahat. Pastor John Panis po ng Hope of Christ Bible Baptist Church. Tayo po ay mag-aaral na salita ng Diyos at ang ating po pag-aaralan ay the title of the message, Avoid Wrong Friendship. Okay, so dito po sa 2 Samuel chapter 13 verse number 1 and 3, sabi po dito sa chapter 1, And it came to pass after this that Absalom, the son of David, had a fair sister whose name was Tamar, and Amnon, the son of David, loved her, and Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar. For she was a virgin, and Amnon thought it hard for him to do anything to her, but Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeiah, David's brother, and Jonadab was a very subtle man. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na iyong salita na amin po mapapakinggan. Gabayan niyo po ang iyong lingkod sa pagbabahagi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, ngayon pong umaga, ang ating pong pinag-aaralan is avoid wrong friendship. So how can we avoid wrong friendship? Okay, kasi po, pag hindi po natin kinonsider yung pwedeng maging influence o dulot nito sa ating buhay, pwede po tayong mapahamak. So, how are we going to avoid wrong friendship? Okay? How are we going to avoid wrong friendship? Dapat, ang gawin po natin, let us know the character or attitude before you make a friend. Before you make him friend. Okay? So, bago natin siya gawing kaibigan o kaibiganin, situit na kinilala muna natin yung kanyang pag-uugali, yung kanyang karakter, sino ba itong taong ito. Huwag tayong basta makikipagkaibigan. Dahil alam niyo po, itong si Amnon, meron po siyang kaibigan, ang pangalan ay si Jonadab, at itong si Jonadab was so very subtle. Ano po? At yung karakter na yan ay karakter po yan ng kaaway ni Satan. Kung doon po titingnan natin sa Genesis chapter 3, so, yung pong serpent, subtle sa lahat ng mga, mga sabi doon, sa mga beast, Okay, di ba, yung serpent po doon, that is Satan in the form of a serpent. So, yung karakter ng pagiging subtle, ng kaaway, ng Diablo, matatagpuan dito kay Jonadab. So kaya, ibig sabihin, masamang kaibigan nga talaga itong si Jonadab. At ito yung kaibigan ni Amnon. Tingnan niyo po, dahil sa pagkakaroon ng kaibigan masama ni Amnon, anong ginawa po ng kaibigan ito kay Amnon? Na in-influence, anong sinadjust, anong ipinayo. So dahil siya po ay anak ng hari, so pwede niyang gawa ng paraan para mangyari ang kanyang desire na kanyang dahil may gusto po si Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar. So, kaya po, nagsuggest siya kung anong ginawa, kung anong pwedeng gawin. So, sinunod naman ngayon itong si Amnon. At yun po. So, ginawa niya ng masama itong si Tamar. So, sa madaling sabi, so, masama po ang impluwensya na dulot ng maling pakikipagkaibigan. So, kaya, kung hindi po natin i-consider itong bagay na ito, na i-avoid po yung wrong friendship, number one na pwedeng mangyari sa atin, you might have evil influence. You might have an evil influence. So, pwede ka po na magkakaroon ka ng masamang influensya na galing sa mga masasamang kaibigan. Kaya, kung masamang kaibigan ang iyong magiging kaibigan, iwasan mo na lang. Amen? Kasi walang mabuting influensya na ibibigay sa iyo ang yung kaibigan na yan. So, yun po. And number 2, if you are not going to consider yung pag-avoid po ng kaibigan, number 2, na pwedeng mangyari sa iyo, you might lose your future. So, pwedeng mawalan ka ng kinabukasan. Yung bukas na pwedeng mapabuti ka, mapaayos ka, ay mawala sa iyo. Amen? So, may mga kaibigan po na young people, na may pangarap, nag-aaral, pero dahil nagkaroon ng kaibigan ng mga nag-boyfriend, at ayun, nahulog sila sa pagkakasala, ayun, hindi sila nakatapos sa pag-aaral. So,
Kaya naghihirap sila sa buhay. Nasira po ang kanilang bukas. Ano po? So you might lose your future if you are not considered and avoiding wrong friendship. Amen? So yun po. So yun yung number 2. And number 3, na last po na pwedeng mangyari sa isang Kristyano if you are not considered to avoid wrong friendship. So number 3, you might destroy your life. So yun po yun. Masisira po ang iyong buhay. Kagaya po nitong si Amnon, ginawa niya ng hindi maganda si Tamar. So on the future, siya po ay napahamak dahil siya po ay ginantihan po ni Absalom na kapatid po ni Tamar. So yun po. So kaya tayo po ay mag-ingat. Ano po? Kasi anong influensya at anong pwedeng isuggest ng mga maling kaibigan na pwede natin maging kaibigan. So kaya po bago makipagkaibigan, kilalanin at suriin muna kung anong uri ng pagkatao itong magiging kaibigan natin. Especially you young people at tayo namang mga magulang, dapat sinusupervise natin ating mga anak. Baka ang ating mga anak may mga kaibigan po na mga hindi maganda ang ginagawa, ang kanilang karakter o pagkatao. So yun po ang mag-i-influensya sa buhay ng mga kabataan, mga anak natin. Ano po? So kaya wag po tayong masyadong tiwala, ano po, mga kaibigan, mga kapatid. So sana ang mensaheng ito po ay nakapagbigay po ng ano po sa atin, awareness ano po regarding sa ganitong klaseng sitwasyon ng pamumuhay, especially sa panahon ngayon na napakasama na po ng ating environment. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa mensahe. I-bless you po ito sa aming puso. Nawa, ang mensahe nito na nakapagbigay po, Panginoon, ng awareness, encouragement na muli po na mapukaw ang aming mga kaisipan na sometimes we are trusting, we trust, Panginoon, doon sa mga tao nakakasalamuhan ng mga anak namin. O sometimes kami po, minsan trust kami sa mga tao na without knowing kung sino sila, kung ano ang kanilang pagkatao, pag-uugali, basta lang po kami naging kaibigan. Nagiging kami carried away, hindi po kami nagiging sigurista, kaya sometimes kami po ay napapahamak. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen.